Sa hapong ito ay tungkol po sa fungal skin infection. So, review tayo ng kaunti sa microbiology. Ano ho ba ang iba't ibang klase ng classification ng mikrobyo or germs? Number 1 is bacteria. Ito ho yung iniinuman ng antibiotic. Number 2 is virus. So, hindi ho antibiotic ang gamot dyan. Antiviral. Example ho dyan, yung mga HIV, measles, COVID-19, no? Chickenpox. And number 3 is, ito ho yung i-discuss natin ngayon, fungus or fungi, no? Sa Tagalog ho kasi isa lang ang Tagalog nito, amag. But marami hong klase ng fungal. Tulad ho ng candidiasis, yung itchy thing sa vagina ng babae kapag over sa antibiotic kasi madalas pag UTI o pagka menopause na ho, kadalasan. And for diabetic patient, kadalasan ho nagka-candidiasis, Candida albicans. And fourth is protozoans. Example ho ng protozoan, ibig sabihin one-celled animal, mammals, and ang example po nito is amoeba. So, tsaka yung sa gingivitis. And amoeba gingivalis. And the fifth is parasite, bulati. So, lahat po yan halos ang nakaka-infect is the species itself. But when it comes to parasitism, hindi niyo po kadalasan makikita ang adult parasite unless pinurga mo. But ang nakaka-infect po sa parasite is the eggs, wherein it is microscopic at hindi niyo po yan makikita ng mata. Kaya hindi alam ng tao na sa pagpapaan niya, pinasukan na ho siya ng eggs ng parasite. Humawak siya ng pets, pinasukan na rin ho kayo ng eggs ng parasite. Kasi hindi niyo ho yan makikita unless under the microscope. Kaya nakaka-penetrate ho yan ng hindi alam. And ang parasitism ho, hindi yung agad-agad. It will take time bago yan ho makagawa ng sakit inside your body. But of course, daily ho, nanganganak yan or nangingitlog. So, ayan, kaya yung mga sakit tulad ng cancer, diabetes, asthma, allergy, arthritis, so lahat po yan is what? Behind that, one of the root cause is parasitism. Nakadalasan ho, hindi yan alam ng tao. That isa ho yan sa root cause, kaya hindi gumagaling ang cancer, ang may diabetes, puro ho suppression lang ng symptoms because they do not know that behind those diseases, there is parasitism behind. Di ho bang may diabetes, inom lang ng inom ng pambaba ng sugar. But pag hindi ho uminom, may diabetes pa rin. So you cannot call that a cure. It is just suppression and control. Kaya ho yung ginagawa naming detox sa pasyente, isa ho yan sa mag-a-address ng root cause ng halos lahat ng sakit. Unless you do that, what you are taking for your disease is just suppression and control. Now, doon sa binanggit natin mga microorganism or germs, fungal skin infection ho ang pag-uusapan natin. And kadalasan ho ang fungal infection na pagkakamalan hong eczema. Complex and very wide ho ang symptoms ng fungal infection, pati causes and treatment. So, yung pagmamanage ng fungal infection involves understanding factor like immune system, environmental risk, and even genetics. At meron na rin hong mga advanced treatment tulad ho ng laser therapy. Sa clinic ho, meron ho tayong laser. So, marami ho kami yung pasyente na may hepatitis B na nagaling po sa laser. Yung isa ho namin pasyente, before matapos yung 12 days treatment niya, on the 10th or 11th day, nagpatatest ho ng viral hepatitis and nag-negative ho ang pasyente. Buong pamilya niya ho meron
No? So siya lang ho ang nag-negative kasi nagpagamot ho siya sa amin. At ang mga different fungi ho, number 1 is dermatophytes. Itong fungus na to specifically infect keratinized tissues. Ano ba yung keratinized tissues? Sa skin, sa nails, and hair. Sa buhok, sa mga kuko, at sa skin. Nagsisikreto sila ng keratinase enzyme to break down keratin for nutrition. So dermatophytes, so like Trichophyton rubrum, highly adapted po yan sa human skin at pwede ho yung mag-cause ng chronic and slow spreading infection. Kaya ho yung may mga discoloration sa fingernails, kadalasan ho yan fungus. No? So pwede nyo hong gawin dyan sa isang basin, maglagay ho kayo ng isang kutsarang sodium bicarbonate. So powder, yung panlinis na nakakaputi. Baking soda, so siya rin ho yun. Baking soda or sodium bicarbonate is synonymous. And yun, tunawin nyo, ibabad nyo yung mga daliri ninyo, especially the fingernails. No? So, every day hanggang sa maalis ho yung fungal infection. At ang mga nutritional support ho na pwede nating i-take or supplement sa ating skin health and immunity, tulad ho ng vitamin D, asindog. It modulates yung ating immune function and helps to prevent infection. Another is zinc, which is known for its antimicrobial properties and crucial po yan for immune health. Another is omega-3 fatty acid. Yun hong found in fish oil. They help to reduce inflammation, which may assist in recovery. Tsaka yung mga herbal and natural remedies, tea tree oil. So meron ho kasi yung terpenes na may antifungal effect, but kailangan ho ito i-dilute to avoid irritation. Garlic extract, meron ho kasi ang garlic na allicin, which meron ho siyang antimicrobial property na nakaka-inhibit ho ng pagdami o pagmumultiply ng fungal infection. Coconut oil, mayroon ho siyang caprelic acid na nakaka-disrupt ng fungal cell membrane. And of course, home care and lifestyle adjustment, kailangan ho yung mga hygienic properties, both for treatment and prevention. Kailangan ho keep the skin dry and wear breathable fabrics to reduce moisture. Kaya nga ho laging ina-advise sa atin, di ho ba cotton, to avoid yung moisture. Yung katulad ng athlete's foot, yung alipunga ho, usually yung in between ng fingers sa paa, lalo na pag nakamedyas. So moist ho yan sa pawis. Kaya kadalasan dyan ho nag-grow ang alipunga, no? Or athlete's foot. Tinea pedis ang tawag dyan sa mikrobyo. At and older adults, mas may edad na ho, mas merong thinner skin and weaker na ho yung immune system, making fungal infection mas challenging ho para sa mga senior. And also, para ho dun sa may mga weakened immune system tulad ho ng kidney transplant, chemotherapy, and ang fungal infection ho kasi can spread quickly and become invasive. Also, onychomycosis, ito ho yung diabetic patient na may nail fungus. Ito ho kailangan ng oral terbinafine with close monitoring ho sa blood sugar level ng pasyente. At syempre ho, as well as proper foot care sa mga diabetic patient and mag-prevent ho ng secondary infection tulad ng bacterial infection. At also yung mga footwear choices, so i-avoid nyo ho ang tight or non-breathable footwear, especially during sa mainit na panahon. No? Moisture wicking socks reduces sweat build-up. Yung paggamit to na supplementation with probiotic, makatutulong ho yan to prevent yeast overgrowth, which is also a fungal infection. So mas mai-improve ho ang skin health by promoting immune function. And maganda ho if you are sanitizing your personal item. So kailangan nyo i-disinfect ang inyong shoes, socks,
beddings, and personal care items. Use hot water and antifungal detergent where possible to prevent reinfection or spread of fungal infection. Mas maganda rin ho kung gumagamit ho ng mga antifungal powder or meron ho mga sprays feet in shoes or doon ho sa mga areas which is prone to sweating. Ayan ho, mas nakaka-create yan ng less favorable environment sa fungus. At wearing sandals that is in public shower, locker rooms, and around pools. Avoid sharing, of course, personal items tulad ng towels, shoes. Yan, should not be shared. Kasi fungal spores can survive in these surfaces. Of course, hygiene. Regular washing and drying ho ng areas prone to moisture tulad ho ng feet, groin area, and skin folds. After exercise or sweating, showering and wearing clean, dry clothes is recommended. Oral antifungals includes itraconazole, fluconazole, terbinafine. So, pag nakita niyo ho yan, ibig sabihin antifungal yan. At yung tungkol ho sa mga types ng fungal skin infection, dermatophytosis, ringworm, no? So, yung layman ho, akala nila bulati po ito. Hindi po. Fungal infection po ito. Kaya ho tinawag na ringworm kasi circle ho siya na elevated yung edges niya. Kaya mukha hong bilog. At ring shape ho siya, medyo scaly, nakaangat sa gilid ng circle. Yun, ito ho yung nag-breakdown ng keratin sa skin, hair, and nails. The example, ang types ho nito, dermatophytosis, tinea pedis, yun na nga ho, yung athlete's foot. Usually, between the toes, causing itching, tsaka nagtutuklap ho, peeling, and cracked skin. Tinea corporis, ringworm ho ng katawan, ito ho yung buni appears on the torso or limbs, forming circular, ring-like patches. Buni ho sa Tagalog. Yung tinea pedis ho, yung alipunga. Tinea corporis, yun yung buni. Yun nga ho yung ringworm. Tinea cruris, jack itch. It affects yung groin, yung mga singit, inner thigh, buttocks, no? Red, itchy rashes in between ho ng hita. Na later on ho, siyempre kakakamot, umiitim na ho, so hindi ho maganda. Tinea capitis, scalp ringworm naman ho ito. Magkukoso yan ng scaly, patches, hair loss, and sometimes swelling. Tinea unguum or onychomycosis. Ito ho, it affects the nails, making them thick, discolored, and brittle. And paano ho natatransmit? Fungal infection ho are contagious. So nakakahawa din ho ito. And it can spread through direct skin contact, skin to skin, sharing personal items. Nakikigamit kayo ng toothbrush sa husband and wife or towel or face towel. Often napagkakamalan ho ang fungal infection with eczema. So how to differentiate? Ang eczema ho, yung patches mas dry, itchy, and may have a rough texture. Mas diffuse ho ito or spread all over larger areas. So, mas kalat ho ito, tsaka mas malalaki ho yung area. Tulad ho ng mga folds, tulad sa behind the knees, inside the elbow, or on the face. While ang fungal infection ho, distinct round or ring-shaped red patches. Tapos naka-elevate yung gilid ng ring shape at clear yung center and scaly edges. Ito naman ho, more on in between the toes, groin, or under the skin fold. So doon naman ho yan. At pag fungal infection ho, nagwo-worsen ho siya with steroid creams. And still, back to basic, no? Pag kayo ho ay malinis sa katawan at malakas ho ang inyong immune system, na pwede ho natin gawin yan through detoxification and blood cleansing program, ideally every 3 months. Kasi ho yung mga basic organs natin malilinis dyan, tulad ng colon, liver, kidney, matatanggal ho yung mga germs, parasite, and even chemicals, heavy metals,
na nakuha ho natin since birth. So, mas malayo ho tayo sa mga inflammation, infection. So, wherein ang fungal infection ho is more on infection and ang eczema ho is more on inflammation. So, hindi ho kayo kakapitan ng mga yan pagka yung basic ho sa katawan ay nalilinis. So, cleansing and nourishing. Pagkatapos ho ninyong mag-detox and blood cleansing, then ino-nourish na po namin kayo. But nourishing without proper detoxification or cleansing program is lesser or less effective, or sometimes not effective at all. So, abangan nyo nga ho pala yung ating coffee na ilalabas. So, napakasarap hong kape. Wala hong tumikim nito na hindi nagsabi ng masarap at napakasustansya po, no? And hindi ho siya acidic. So, kahit ho empty stomach kayo, pwede niyong inumin. And usually ho mabubusog kayo at matagal kayong magutom. Why? Di ho ba sabi ko sa inyo, kapag kayong kinain ho ninyo, masustansya, mas matagal ho kayong magutom dahil lang sa yung cells ninyo are busog ho sila sa nutrition. So it will take time bago ho siya humingi uli ng pagkain. O, di ba example ko sa inyo, pag palagi ho kayong fast food, wherein depleted na ho yan with nutrients, kakakain nyo lang ho after an hour or two, gutom na naman kayo. While, kasi binusog lang ho nung fiber nung kinain ninyo sa fast food. But upon metabolism, naghihintay ho yung cells ninyo ng sustansya. Wala ho siyang masyadong nutrition na nakuha. Kaya ho, uutusan niya kayong kumain na naman. Kaya mas lalo hong tumataba ang taong puro ho fast food or artificial ang kinakain. Mataba lang ho pero walang sustansya. So, ma-experience ho ninyo yan. This is the right kind of coffee for everyone. And we will open to resellers, yung mga gusto hong kumita. Mag-o-open ho kami sa mga gustong magtinda, basta susunod ho kayo sa policy para ho to give chance, para ho sa added income para sa inyo at sa inyong pamilya. So, kapuso ang sweldo, wala hong masama. So, get ready. So, mag-isip na ho kayo kung sinong pagbebentahan ninyo ng ating masarap at masustansyang kape. And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto hong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado kung maibababa ang sugar nyo agad at yung mga gustong pumayat, talaga hong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga hong bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag niyong ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. IB, mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Muli sa usapang Kiki, ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene din. Dr. Nongi 2017, pwede po bang malaman ang estimated cost, high cholesterol, borderline sugar, and not fully empty ang bladder pag umiihi? Yan ang concern ko. May standard procedure or preparation po bang gagawin before magpa-check up sa mga concerns ko? May mga lab test na po ako. Okay, magpapa-appointment, magpapalista ho kayo sa amin, tatawag ho kayo. Then, ang una niyo hong paghandaan, yung detox protocol. Kasi ho yan basic, yung detox tsaka blood cleansing. Then, we will start from there. Then, saka natin gagamutin yung specific areas ng problema ninyo. Kasi yung mataas na cholesterol ninyo, ayun ho, sa liver talaga yun. Plus, pag nakita ko yung mga laboratories ninyo, di ho ba by 2+1 ang bibili nyo, isang detox, isang blood cleansing, ma-free nyo na ho yung vector scan. So, kung ano yung makikita natin sa vector scan, yun din ho ang ipagsasamahin ho natin yun para synergistic sa ninyo, laboratory result ninyo, plus your symptoms. No? And ayun po, palista ho kayo ng check-up. Wala tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo